alisin ho natin yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na kakamping. Alam ko kakamping siya. No? Tony Talks. For me, kasi Ito po mga boss chief mo, sir. Ito po yung sila po yung patunay na dati na ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos na mga kakamping na banat dito, banat diyan. Alam niyo naman sa kakamping din nagsimula yun. Bongbong, magpa-test ka muna sa ipinagbabawal na gamot. Pero mga bossing, nung nagpa-test na po at si ang naglabas, itong si pangalan nito, hindi ko na matandaan, no? Nakakaubos ng buhok eh. No, pagka naaalala natin, nagkaroon ng issue sa sugar importation, nagkaroon ng issue ng bentahan ng mga gabinete ng upuan, si Panort, yan, di ba? Nung naglabas na po ng resulta si Panort, na ngayon bumalimbing po, ngayon isa sa sumisigaw ng Herpulikel, si Vic Rodriguez, no? Tumahimik na po sila at minatyaga na lang po ang Pangulo. At sa pagmamatsyag nga nila, natunghayan nila na okay naman pala talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Sumusuporta sila. No, hindi kagaya ng mga DDS, ayaw namin kay Bongbong kahit na maganda na pinapakita, ayaw pa din. Basta ang gusto para sa kanila ang mga Duterte lang. Basta DDS sila, sabi ni Junjun Estrada. Oo, ganun lang sila. Tanungin mo yung paliwanag, wala nga maipaliwanag Hihiling na din ako, no, nasuportahan natin yung kanyang mga vlogs, no? Dahil sabi ko nga po sa inyo, napakagagaling nilang mag-explain si Attorney Ibanez, etong si Patty Bao. Pagka nadaan po sa inyong Facebook page, yung Patty Bao, no, pakinggan nyo ng konti, mahuhook na kayo. Nakaka-addict mga bossing. Game. Eto po, kung bakit ayaw niya dati kay Pangulong Bongbong Marcos papunta doon sa gusto na nila at nakasuporta sila versus Sara Duterte naman daw. tinatanong tayo ni Tony Talks, Patty, just a question. Ano kaibahan ni BBM kay Inday? Thank you for that wonderful question, Tony Talks. For me, kasi maski ayaw ko kay Pero hawig niya si Karen Davila, no? Sino sang ayon sa akin? Hawig niya si Karen Davila na medyo mas kayumanggi kesa kay Karen Davila. Bongbong Marcos nung una, ang perception ko sa kanya is continuity nung kay Tatay Diggs. Una, nabigla talaga ako na yung stand niya sa China, important sa akin yun Kasi si Tatay Diggs hindi na niya napangatawanan ang Ay, putik na yan. Kala nyo, magmumura ako. Yung kay Tatay Digong nila, wala naman yun May mga joint exploration, may et cetera pa. Di ba? Pagkalabas pa lang po nung resulta ng UNCLOS na tayo ang mas kinakampihan po sa karapatan sa West Philippine Sea. Sabi ni Tatay Digong nila, alayan. No? Papel lang yan. Samantalang sakto yun kakapanalo niya pa lang yun mga bossing. At kapag pinangalandakan niya sa buong mundo yun, panigurado mga kababayan, mapapansin. At siyempre, UNCLOS ho yun. Yung ibang bansa, ang mangyayari ayan na, ang desisyon ay nasa Pilipinas. Mas lalong dadami po ang nakasuporta sa atin. Yung mga imaginary line po ng mga China o ng China, 7 dash line, 8 dash line, 9 dash line, 10 dash line, 11 dash line. Nako, wala ho yun. Hindi papansinin yun. Lalong pagtatawanan ho yun, mga kababayan. Yan ang isa sa nagugustuhan ng mga kakamping, yung pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos versus China. Si Tatay Diggs wala no? Hina no? Takot, duwag. Duwag ho. Bakit? Meron pang nalalaman nung eleksyon na kapag siya ay nanalo or whatever, magtatarak ng bandila ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Wala na ho. Hanggang sa nabenta na yata yung jet ski. Ang dahilan ng ibang bansa. ng ibang bansa yung may-ari. Pilipino. Inuna niyang manakot ng kapwa niya Pilipino na hindi natin kaya ang China. Pangalawa, marunong siyang makinig. Yung doon sa Pogo, ang ingay natin lahat. Di ba? Ngayon, si Pogo, si Harry Roque, wanted na ngayon. Sabi ni Shiro Kansaki, puro lang, hindi ko nababasahin yan. At fentanyl ang iniisip ni Mang Kanor.
Yung Pogo ho, kahihiyan ng ating bayan yun. Bakit po mga kababayan? Biruin mo naman sa ibang bansa, sa labas ng ating bansa. Inaayawan, kinahihiya. Pero si Tatay Diggs, ay pasok kayo Pogo. Malaki ang kikitain ng Pilipinas. Makikinabang ang mamamayang Pilipino. Makikinabang ang lahat ng Pilipino. Putik, mga pinagkukuhang mga empleyado, mga China, pinadala pa dito, mga Chinese, no, nung panahon ng COVID. Pero mabuti na lang po. Ganun ang nangyari mga kababayan. Walang mga nabiktima ang Pogo. Meron mga kababayan natin, pero walang nabiktimang yung talagang yung mga hinaharas, yung kapag ka, 'di ba meron pang napabalita na merong ano tawag doon? Yung mismong pinaglalatiguhan na lugar ng mga big boss ng mga Pogo kapag ka hindi sumusunod yung empleyado. Meron pang ganun. Di ba kahihiyan no sa ating bansa yung kung bakit pinayagan ng dating Pangulong Duterte. Malaki ang makukuha sa tax daw. Ayun, ilan sa mga Pogo. Ang laki ng utang sa tax. Speaking of may pinost si Mima Alicia. No? Pakita ko lang sa inyo, speaking of hindi nagbabayad ng tax, no? Sabi ipinost to ni Mima Alicia. Ayan. No, yung bagong vlogger, yung bagong spokesperson ng mga DDSO, mga kababayan, pinost ni Mima Alicia kaya pala napasarado. Tax evader ang sabi. No, asan ba yung post ni Mima? Mapakita sa inyo. Biruin mo, no, ang lalakas ng loob na Duterte, mag-vlog, yung pala, hindi naman pala mga nagbabayad ng tax. Asan ba yun? Pakita ko lang sa inyo. Nasaan na? Iba yata Maria Alicia. Di ko makita Pero kakabasa ko lang. Anyway, mga bossing, tuloy natin si Madam. Tungkol sa Pogo, anong ginawa niya? I will ban Pogo. Itong dito sa flood control, yung ingay na talagang inamin niya na merong korupsyon sa kanya mismong gobyerno. Correct. Tapos papalabasin ng mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos ang puno, ang umpisa nitong mga flood control na ganyan. Sino maniniwala sa inyong mga hinayo pa kayo mga DDS? Di ba? Biruin mo yung tao, yung presidente ang naglabas nung 15 pinaka-top contractor na nakakatanggap ng mga proyekto galing sa gobyerno. Although hindi lahat, no? Hindi lahat mga kababayan merong problema o may mga issue sa mga flood control at yung mga ghost project. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-umpisa, ang inisyatiba para magsugpo ito. Kung siya ba talaga ang pinaka-mastermind yan, bibigyan niya ng nikatiting na tsansa na siya yung maimbestigahan. Kung siya yung mastermind yan, sa tingin niyo po ba ilalabas niya yung mga yan? Hindi, syempre. Kasi maaari at malaki ang posibilidad na umabot papunta sa kanya yung investigasyon. Bopols din yung mga DDS, no? Ang hihina, ang kikitid ng mga utak. At ginagawan ito ng paraan na kapag soli itong mga DPWH engineers ng pera sa taong bayan. Si Tatay Digong ba may nagawang ganyan? Wala akong nabalitaan. Ang alam ko, alam niya yung korupsyon sa DPWH. Kasi siya mismo yung nag-announce nun. Korupsyon sa DPWH, malala yan. Sabi niya pang ganun. Malala ang korupsyon sa DPWH. No, yung mga ghost project. Pagkatapos ng termino, ano nangyari? May naipasolibang pera? May naipakulong ba? Tapos yung mga DDS ngayon, Bongbong Marcos, ang tagal na niya, 4 na buwan na yan. Sabi mo, magpapasko. Remulla, ang tagal na niya. Sabi mo, 4 na buwan yan. Sabi mo, magpapasko. Makukulong lahat. Meron naman din, di ba? Si Diskaya, nasa loob ng kulungan. Naiinip kayo sa 4 na buwan? Samantalang 6 na buwan, no? Samantalang 6 na buwan, 6 na buwan, 6 na taon na nakaupo si dating Pangulong Duterte dyan.
walang naipasoli at walang napakulong na korap. Hindi ba? We are very, very sorry. Hindi po, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty. Diba? Tapos ang ginagawa ng mga DDS, ginagamit yan. Naku, napakalaki ng korupsyon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang nagsiwalat, siya ang naglantad para malaman ng kapwa nating Pilipino, nating lahat ng mga Pilipino. Tapos yung makikitig ng mga utak, ng mga DDS, ayun, paniwalang-paniwala naman. Diba, Tingting Ortega, watching from Dubai? Oh, shout out po sa inyo. Tulong din siyang mag-acknowledge ng fault, ng kasalanan niya. Hindi siya, kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan, kasi si ganon, kasi si ganyan. Meron siyang sense of accountability. Itong sa impeachment niya, ito ang sinabi ni Auntie Claire. Ang sabi ni Auntie Claire, the President remains committed to leading and producing results for the Filipino people. He respects the existing constitutional process and believes that any action taken by members Anyway, hindi ko na ho tatapusin, mga kababayan. Yan po. Yan yung sabi ko sa inyo eh. Yung mga kakampik, mapagpaliwanag po yan. No, hindi kagaya, bakit nyo sinusuportahan si Bongbong Marcos? Kasi ganito, tumatayo siya, tumitindig siya pagdating sa China, pinatanggal niya yung pogo. Yung mga DDS, tanongin mo, bakit Tatay Diggs ka pa din? Wala lang. Basta, sulit, Tatay Diggs kami. Ganun lang ho sila, mga kababayan. Anyway, pakisuportahan kapag ka nadaan sa Facebook page nyo, yung Patibaw, i-like nyo, i-subscribe nyo para mas madami kayong maintindihan ho, mga bossing. Sabi ni Ardayan, kaya din ni Diggs, malabanan kasi siya involved mismo. Kaya hindi malabanan ni Diggs yung involved siya. Kala ko, mukhang mga malabanan yung mga DDS eh. Sabi ni Chi, sulit daw, isang bagsak. Sulit! No, kamao. Tapos green na heart. Tapos sabay sigaw ng sulit.